flashpoint in the neighborhood is Taiwan, and most experts fear that Beijing will invade Taiwan before the end of this decade. If that were to happen while you're still in power, would you be open to allowing the US use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? To be very practical about it. Breaking news, China may napakatinding babala sa Pilipinas. Tila nagliliyab at galit na galit ang China at nagbabala ito sa Pilipinas matapos ang naging pahayag ni PBBM sa isang interview nito nang bumisita ito sa India. Tungkol ito sa posibilidad ng gulo sa Taiwan Strait. Kasabay nito, lumalapit ang mga barkong pandigma ng China sa ating mismong teritoryo. Isang maling hakbang lang pwedeng mauwi sa digmaan at pag nagkataon damay dito ang milyon-milyong buhay. Ano nga ba ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpainit lalo ng galit ng Beijing? At bakit tila nakapwesto na ang mga puwersa sa isang rehiyong handang sumabog sa isang iglap? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa isang panayam ng Indian media outlet na First Post na lumabas noong ika-6 ng Agosto ngayong taon, sinabi ni PBBM na magiging practical tayo dito. Kung magkakaroon ng konfrontasyon tungkol sa Taiwan sa pagitan ng China at United States, walang paraan para manatiling walang pakialam ang Pilipinas dahil sa pisikal at geographical position. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office na nagsisilbing de facto embassy ng Pilipinas sa isla, may humigit kumulang 200,000 tao Pilipino ang nakatira sa Taiwan. Sa panayam, tinukoy ni BBM ang mga residenteng ito bilang isa pang dahilan kung bakit kailangang makisangkot ang Pilipinas kung sumiklab ang gulo sa Taiwan Strait. Aniya, napakaraming Pilipino sa Taiwan at agad itong magiging isang usaping makatao. Kailangan nating pumunta roon o maghanap ng paraan para makarating doon at maiuwi ang ating mga kababayan. Noong Agosto 8, agad sumagot ang Chinese Foreign Ministry sa pamamagitan ng isang pahayag na nagsasabing ang ganitong mga salita ay lumalabag sa international laws at sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon, pati na rin sa pangunahing interes ng mga tao. Ayon sa pahayag ng China, ang issue ng Taiwan ay internal affair at hindi tinatanggap ang anumang external interference. Ang Pilipinas ay tumatalikod sa mga pangako nito, hindi iniintindi ang mga magiging epekto, patuloy na gumagawa ng mali at mapanuksong mga salita at aksyon, patuloy na sinisira ang One China Principle at sinasaktan ang relasyon ng China at Pilipinas. Nanawagan kami sa Pilipinas na mahigpit na sumunod sa One China Principle at umiwas sa paglalaro ng apoy pagdating sa mga isyung may kinalaman sa core interests ng China. Dapat din naming bigyang diin na ang pagiging malapit sa lokasyon o pagkakaroon ng malaking diaspora community ay hindi dahilan para makialam sa internal affairs o sovereign matters ng ibang bansa. Mahalagang tandaan na itinuturing ng Beijing ang Taiwan bilang bahagi ng China na dapat muling pag-isahin kahit sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Karamihan ng mga bansa kasama na ang Pilipinas at Amerika ay hindi kinikilala ang isla bilang independent. Gayunpaman, tinututulan ng Washington ang anumang unilateral na pagbabago sa status quo at nakatuon ito sa pagbibigay ng armas sa Taipei. Sa karagdagang bahagi ng panayam sa First Post, sinabi ni PBBM na ayaw ng Pilipinas ng digmaan pero naghahanda itong ipagtanggol ang sarili. Sabi ni Marcos, hindi kami naghahanda para sa digmaan, tumutugon lang kami sa mga hamong hinaharap natin, tumaas ang tensyon nitong mga nakaraang taon kaya ito ang reaksyon namin. Kailangan naming gawin ito, tungkulin naming ipagtanggol ang bansa. Inamin ng Pangulo ng Pilipinas na nag-aalala siya sa posibilidad ng paglala dahil isang maliit na pagkakamali lang ay pwedeng magpasiklab ng labanan. Kapag may isang tao na nagkamali ng pindot ng button o nagkamali sa navigation o nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, pwedeng lumaki iyon ng sobra. Kapag nagsimulang mag-overreact ang mga tao, bago mo pa malaman, may putukan na. At iyan ang gusto nating iwasan, dagdag ni Marcos.
Bagamat sinabi ni President Marcos na mahalagang panatilihin ang bukas na komunikasyon, inamin niyang hindi mawawala agad ang territorial dispute sa China. Aniya, hindi ko alam kung mawawala ang problemang ito, pero gusto nating panatilihin ito sa level na kaya pa nating kontrolin. Hindi ko alam kung nasa ganong level na tayo. Gusto kong pababain ang tensyon, gusto kong pahupain ng kaunti ang mga salita, pahayag ni Marcos. Samantala, hindi naman nag-alala ang Pangulo sa insidente ng pagbagsak ng debris ng Chinese rocket sa tubig ng Pilipinas kamakailan, pero hiniling niya na ipaalam muna ng Beijing sa Maynila bago ito mangyari. Sa kanyang biyahe pa rin sa India, sinabi ng Pangulo sa Bengaluru noong 8 ng Agosto na hindi ito ang unang beses na nangyari at wala siyang nakikitang paglabag mula sa China. Anya, nalala ko noong pumunta ako sa Beijing, sinabi ko kay President Xi, wala kaming interes sa mga rocket ninyo, sabihin nyo lang kung saan ito babagsak, kukunin namin at ibabalik sa inyo. At patuloy pa rin ang alok ko sa China. Sinabi rin niya na kailangan lang ipaalam ng Beijing sa Maynila kung saan dadaan ang rocket. Ang komento niyang ito ay matapos mahulog ang piraso ng Chinese rocket sa tubig ng Pilipinas noong 4 ng Agosto kasunod ng isang test launch. Samantala, ang probinsya ng Batanes ay napalilibutan ngayon ng 3 barko ng China Coast Guard na nagpapatrol sa silangan at kanlurang bahagi noong 8 ng Agosto. Ayon kay Sea Light Director Ray Powell sa Inquirer, ang CCG ship 434 na 04 ay nasa humigit kumulang 60 milya ng kanluran ng Batanes, habang ang CCG ships 3,301 at 3,304 ay huling nakita na nasa tinatayang 70 milya sa dagat sa silangang bahagi ng isla. Sa kanyang post sa X noong gabi ng Agosto 7, sinabi ni Powell na ang posisyon ng 3 barko ay parang bracketing pattern na parang may barko sa magkabilang gilid ng isang target. Nang tanungin siya noong Agosto 8 kung nasa ganong pattern pa rin ang mga barko, sinabi niya, oo, bracketing sa kahulugan na nagpapatrol sila sa parehong silangan at kanlurang bahagi ng Batanes. Ito ang unang beses na nakita ko ang ganitong kilos mula sa China Coast Guard. Bagamat mas aktibo sila sa West Philippine Sea, ito ang unang beses na nakita kong umabot ang kanilang intrusive patrols sa silangang bahagi ng Pilipinas. Simula noong 7 ng Agosto, na-monitor ang mga barko ng CCG na dumadaan sa Bashi Channel sa isang kakaibang ruta. Binigyang diin ni Powell na ang 3 barko ng CCG na nakapalibot sa Batanes ay malalaki at armado. Ang CCG 434 at 300 at 304 ay 100 at 12 metro Juyu-class patrol ships na may dalang 76 na mm main gun. Ang pangatlong barko, ang CCG 3,301 ay 78 metro Shucha second-class vessel na may dalang 37 mm main gun. Itinuring ni Powell ang kilos ng 300 at 60 na may kinalaman sa 3 barkong ito bilang bagong antas ng agresyon. Ang Bashi Channel, isang mahalagang daanan sa pagitan ng Mavulis Island ng Batanes at Orchid Island ng Taiwan, ang nag-uugnay sa South China Sea at Pacific Ocean. Noong mga nakaraang buwan, na-monitor ng lokal na Navy at Coast Guard ang mga Chinese research ships, hindi kinakailangang CCG vessels, sa silangang bahagi ng karagatan ng bansa, partikular sa Philippine Rise. Sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon, malinaw na walang bansa ang ligtas kapag sumiklab ang gulo sa Taiwan Strait. Isang maling galaw lang pwedeng umabot sa puntong wala ng balikan. Habang patuloy ang girian ng mga puwersa sa dagat, nakabitin ang tanong, hanggang kailan maiiwasan ng Pilipinas ang apoy ng digmaan? At kapag dumating ang araw na iyon, handa ba talaga tayo?